Our today's devotion is the priority of prayer. Daniel chapter 6 verse 1 to 28 is our scripture reading, and our key verse ay nasa chapter 6 verse number 10. Ang sabi ho dito, "Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime." So sometimes, hindi naman po kailangan maraming ibato sa atin para mawalan tayo ng panahon sa pananalangin. Dahil may mga times na tayo ay yuyuko na magpe-pray, pero biglang tutunog ang ating cellphone, another obligation. Or maybe merong lalapit sa ating bata, merong itatanong, at kailangan na ho ng sagot, so tayo ho ay magkakaroon ng distraction. Or maybe wala tayong concentration sa ating buhay pananalangin, kaya mga kaunting kaluskos, mga kaunting kaisipan ng obligasyon or duty, madali ho tayong nadidistract or madali ho tayong nag-give up sa pananalangin. So there are so many Christians na magi-start mag-pray, pero sila ho ay nag-give up din dahil wala ho silang concentration. So marami mga distractions or reasons kung bakit sometimes tayo ho ay nadidistract at hindi ho natin napapriority ang ating pananalangin. Well, sa kiso ni Daniel, siya ho ay hindi niya pinababayaan ang buhay pananalangin sapagkat kahit siya ay maging pananghalian ng mga leon, hindi ho siya mapipigilan sa kanyang pananalangin. Dahil makikita po natin in Daniel chapter 6, ang mga prince, ang mga rulers, sila ho ay nagsulat ng decree sa hari at sinabi ho nila na sino mang tatawag sa Diyos or sa tao man ay ipapatapon sa kulungan ng mga leon sapagkat nakikita ho nila si Daniel na laging nananalangin sa Diyos. At yun ho ay pinirmahan ng hari, specifically si King Darius. At nung pinirmahan po yun ng hari, nakita rin ho yun ni Daniel. Kaya dun po sa binasa natin in verse number 10, nung nakita niyang nag-sign na yung hari sa writing, ano po ang ginawa niya? Hindi ho siya tumigil sa pananalangin. Bagkos siya ho ay nagpatuloy, pumunta sa kanyang tahanan, binuksan pa po niya ang bintana at ipinakita po niya sa mga tao ang kanyang pananalangin. So siya ho ay makikita natin yung kanyang devotion sa Panginoon. Sabi nga ho doon, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Nagpasalamat po siya sa Diyos sa situation ho na yon. So, tayo ho, kung titingnan ho natin yung story ni Daniel, ano ho kaya ang nagbigay sa kanya ng determination and resolution kung bakit sa kabila na merong threat, sa kabila na meron siyang mga kaaway, sa kabila na merong gustong manakit sa kanya, sa kabila na merong banta sa kanyang buhay, hindi po siya nag-alinlangan sa buhay pananalangin sapagkat siya ho ay naniniwala na ang Diyos ay kanyang pwedeng panghawakan at ang Diyos ay committed sa kanyang pananalangin at hindi siya pababayaan ng Diyos sa anuman pong mga trouble na kanyang pagdaanan. So si Daniel po, hindi niya binigyang pansin kung ano ang makikita or sasabihin ng tao sa kanya. Ang mahalaga sa kanya yung kanyang priority of prayer sapagkat siya ho ay nakafocus sa Panginoon, hindi sa kanyang problema. How many of us, pag may mga problems tayo, mas nakafocus tayo doon sa ating problema? And sometimes, hinahanap natin yung sasabihin ng tao. At pag sinabi sa atin ng tao, nakakaawa naman tayo sa ating problema, lalo tayo nagkakaroon ng self-pity, at hindi natin namamalayan yung problema natin minsan na maliit lang, ay lalong lumalaki sapagkat ang focus natin ay kung ano ang sasabihin ng tao. Pero kung makikita natin sa devotion na ito, ang focus dapat natin nasa Diyos. Dahil pag nasa Diyos ang ating focus, lalo hong tumitindi ang ating pananampalataya at lalo tayo nagkakaroon ng priority sa prayer. Maraming pagkakataon na kahit ikaw ay tama, kagaya ho ni Daniel, siya ho ay matuwid, wala po nakitang mali sa kanya, siya ho ay matapat. So kahit sa panahong ikaw ay tama, sa panahong ikaw ay tama ang iyong ginagawa at nagtatapat sa kalooban ng Panginoon, may mga taong pwedeng payagan ng Diyos sa iyong buhay na makasakit sa iyo or gumawa ng masama sa iyo or nagtatangka na ikaw ay mapahamak at manganib ang iyong buhay
ang iyong pagkakilala sa Diyos at nais nilang ikaw ay mawala ng buhay, natatawag sa Panginoon at ipa-priority mo ang iyong relationship sa Diyos. Pero kahit ganon, matuto tayo sa buhay ni Daniel na siya ho ay hindi niya pinabayaan yung kanyang relasyon sa Diyos. Siya ho ay nagpatuloy sa panalangin dahil alam ho niya na ang Diyos na kanyang tinatawagan, pag siya ho ay naging masunurin sa kanyang pananalangin, ang Diyos na ho ang bahalang mag-handle ng consequences or bunga ng kanyang pagsunod sa buhay pananalangin. So how many of us, pag tumawag tayo sa Diyos, marami siyang ipapagawa sa atin, marami siyang gustong sabihin sa atin, marami siyang gustong iuutos sa atin, and whatever the command of God sa buhay natin, sundin ho natin, pagkatiwalaan natin ang Diyos, dahil alam ho natin, Diyos ang bahala sa atin. Kaya dito kay Daniel, pinaalis po siya, pinalaya po siya doon sa kulungan ng mga leon, at hindi po siya nagalusan, hindi po siya nasaktan. So, the same thing with us, iaangat tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kaya napakahalaga, once and again, pagkatiwalaan natin ng Diyos na siya ang bahalang mag-handle ng consequences pag tayo ay sumunod sa Kanya sa ating pananalangin. Let us pray. Aming Diyos, nawa po maging priority ko ang buhay pananalangin. At Panginoong Diyos, maging passion at makita sa aking buhay ang habit ng prayer life, O God. At kagaya Lord ni Daniel, ito ang magbigay sa akin ng matibay na pananampalataya, pananalig sa inyo, O Diyos, at laging sa inyo lamang nakatuon. Itong aking panalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen.